Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Raisa Ann M. Gayon. Bago ako tumungo sa aking tatalakayin, maaaring tumayo muna at manalangin. Magandang araw sa inyong lahat. Kapayapaan at kabutihan ay sumainyo. Bago ako tumungo sa aking tatalakayin, maaari bang pakilinis muna ang mga nakakalat sa inyong mga paligid. Maraming salamat. Ngayon, tayo ay magbalik-aral tungkol sa mga tinalakay noong unang araw. Maaari mo bang pangunahan, Binibining Princess? Maraming salamat. Ngayon, magkakaroon tayo ng isang aktibidad o gawain na saan babasahin ng representative ng inyong grupo ng malakas at madamdamin ang mga ipapakita ng mga pahayag. Maraming salamat sa pagpartisipa. Ang ating tatalakayan ngayon ay tungkol sa alamat. Ang layunin nito ay una, napapagdugtong-dugtong ang mga pangyayaring mula sa alamat. Pangalawa, napapahalagahan ng alamat. Pangatlo naman ay makalikha ng sariling alamat para sa mga natutuhang elemento at aral. Ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan na naglalaman ng mga pangyayaring hindi kapanipaniwala o hindi mapatutunayan. Meron itong 5 elemento. Una, ang tauhan. Ang tauhan ang mga karakter na gumaganap ng kwento, maaring tao, hayop o bagay ng may katangian ng tao. Dalawa naman ang tagpuan. Ang tagpuan ay lugar kung saan naganap ang kwento. Panghay ay pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Apat naman ay tema. Ang tema ay pangunahing ideya o mensahe ng kwento. Ang panglima ay kapani-paniwala. Bagamat hindi karaniwan ang alamat ay hindi dapat magtaglay ng elementong kapani-paniwala upang makuhang atensyon ng mga babasa. Mayroon akong 3 halimbawa na ibibigay. Una, ang alamat ng pinya. Pangalawa, ang alamat ng bulkang Mayon. Pangatlo naman ay alamat ng lawa. Kumuha ng kalahating papel at magbibigay ako ng pagsusulit. Una, gumawa ng buod tungkol sa tinalakay kong alamat. Pangalawa, magbigay ng halimbawa tungkol sa alamat.